Hello everyone! So ayan, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali kung saan man kayo ngayon, lalong-lalo na sa mga supporters ni Yorme Isko Moreno, and then sa mga taga Maynila, mga Iskonians. So, meron lang akong reaksyonan, meron lang akong i-share na kung saan kasi may nag-comment na much better pa daw, hindi na lang daw si Yorme ang manalo bilang mayor ng Maynila kasi delikado kapag si Isko ang manalong mayor ng Maynila. Ako para sa akin kung ako hindi naman sa pinagtanggol ko si Yorme, hindi ako nagbubuhat ng bangko. Si Yorme kasi may napatunayan na may resibo na. Kahit anong sabihin ninyo kay Yorme na boy benta, sugarol, di ba? Kung ano-ano pa mga sasabi ninyo, hindi nyo na mababago ang isipan ng tao na nakasuporta kay Yorme at mga taga Maynila. Kasi actually mga kababayan, ito po, meron kasing nag-comment na ang sabi niya, ito, mas matakot kayo pag si Isko ang manalo sa Maynila, binenta na nga niya ang parte ng Divisoria, sa susunod buong Divisoria na ang ibenta niya, kaya mag-isip kayo. Actually ito po ang nag-comment nito si Rosalie Dumlao Pidlauan. Si Rosalie Dumlao Pidlauan. Actually ito, sa totoo lang, hindi po ito nagbabasa ng magazine or news, at hindi niya pinag-aralan bago siya nag-comment, hindi nag-isip. Alam niyo kung bakit? Actually, Rosalie ba? Paano basahin to? Dikit-dikit kasi. Rosalie Dumlao. Actually, hindi po binenta ni Yorme ang parte ng Divisoria. Ang binenta po ni Yorme is yung DB Mall. Ang DB Mall po ay nakatayo sa Divisoria. Pero wala pong kinalaman doon yung parte ng Divisoria. Ito lang napakasimple. Yung Divisoria po kasi is lugar yan na kung saan sa Maynila or City of Manila matatagpuan. Pero wala pong karapatan si Yorme Isko Moreno na ibenta ang Divisoria or ang parte ng Divisoria. Alam mo kung bakit? Hindi po porkit nasa Maynila nakatayo yan ay pagmamay-ari ng City Hall ang Divisoria. Hindi po. Kasi meron pong mga parte sa Divisoria na pagmamay-ari ng mga pribadong businessman, businesswoman or private sector. Unang-una sa Divisoria, makikita mo po ang Tutuban. Ang Tutuban po is hindi po siya pagmamay-ari ng City of Manila. May nagmamay-ari po dyan. Di ko lang sure kung pagmamay-ari ng Ayala Group of Companies ang Tutuban ha. So, yan pong Tutuban ay example lang na pagmamay-ari siya ng Ayala, ang Ayala ay nagbabayad po ng tax sa City Hall. Pero hindi po porkit nasa Divisoria ang Tutuban, no, ay pwede nang ibenta ni Yorme. Wala pong ganun. Diyos ko, libre ang Google. Para hindi ka po mapahiya, Rosalie Dumlao, para hindi ka magmukhang tanga. Yung kabubuhan mo, huwag mong ipamana sa anak mo yan. Kasi pag namana ng anak mo yung kabubuhan mo, katangahan mo, walang future ang anak mo. Mamamatay ka na lang at mamatay yung anak mo, walang future. Bakit? Minana niya po yung pagkabobo mo. Eto, wag ka masaktan na sinabihan kitang bobo kasi totoo naman. Mas mahirap naman sinabihan kitang matalino, imali nga yung comment mo. 'Di ba? Napaka-simple. Hindi ako plastic na tao, direct ako ha. Kasi yung comment mo kasi, mas matakot kayo pag si Isko ang manalo sa Manila. Bininta na nga niya ang parte ng Divisoria. My God, Rosalie. Alam ko hindi ka taga Maynila. Alam mo kung bakit? Hindi po basta-basta mabenta ang parte ng Divisoria. Kaya hindi po porkit ang Divisoria ay nasa Manila, ibibenta na ni Yorme. Ang Divisoria po ay lupa. Hindi po porkit nasa Maynila, yan ay agad-agad mabibenta ng Government of Manila. Ang Divisoria lugar. Pero hindi po yan isa ang may-ari dyan. Marami. Tandaan mo, ang Binondo at Divisoria magkadikit. So walang rights ang mayor ng Maynila na ibenta ang parte ng Divisoria. Ang naalala ko lang na bininta ni Yorme ay ang DB Mall na nakatayo sa Divisoria. 'Di ba? Alam mo po kung bakit bininta ni Yorme yun? Kasi kung hindi bininta ni Yorme yun, pagkakitaan lang ng mga dadaan pang mayor na susunod sa kanya or susunod pa kay Hani Lacuna. Actually, malaki po talaga ang nakurakot sa DB Mall.
Kaya aanhin mo, pagtiisan mo yung iaambag ng DB Mall, yung ibabayad nilang tax doon sa DB Mall galing. For what? Ibenta mo na lang. Bakit? Pag lanlugmok ang DB Mall, wala nang kikitain ang City of Manila or ang City Hall. Pero nung binenta ni Yorme ang DB Mall, alam mo ba saan napunta ang pinagbentahan niya? Doon po yan napunta sa Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Binondominium 2, 'di ba? Oh, pabahay sa San Lazaro, pabahay sa Pedro Hill, pabahay sa ano pa yung San Andre, hindi. San Sebastian. Oh, parang gano'n na maraming proyekto, may pabasiko, pabahay pa ng Baseco. Kaya hindi porkit bininta ni Yorme yung yung DB Mall ay binulsa ni Yorme. At wala pong karapatan si Isko magbenta ng Divisoria kasi hindi pagmamay-ari ng City Hall of Manila ang Divisoria. Ang Divisoria is lugar lang, parang Santa Mesa yan. Hindi porkit nasa Maynila nakatirik ang Santa Mesa ay kaya nang ibenta ng mayor kung sino man maging mayor ng Maynila. Ang Santa Mesa maraming nagmamay-ari dyan. Ang Divisoria ganun din. May mga kundong nakatayo dyan. So ibig sabihin, yung mga nagmamay-ari ng kundong nakatayo, sa kanila yung lupa na yun. Kaya sa sinabi mo na pag nanalo si Yorme sa 2025 election bilang mayor, na susunod buong Divisoria na ibenta niya, puki ng ina mo kang anak ng buwaka ng ina mo. Diba? Mag-isip ka. Hindi basta-basta mabenta ni Yorme at walang karapatan si Yorme ibenta yan. Bakit? Ang daming Chinese nagmamay-ari ng lupa dyan sa Divisoria. Kaya mga pinapatayuan nila ng Dragon 8, 168, di ba? Tutuban, mga kondo. Oh, walang rights si Isko na magbenta dyan. Bakit? Hindi naman kay Isko yan at hindi naman sa City of Manila ang pagmamay-ari dyan. Tanga ka ba? O sadyang nagpakatanga ka lang? Huwag ka magalit na pinagmumura kita kasi alam mo kung bakit. Lesson learn yan. Hindi porkit minura ka, minaliit ka at nilait ka or, di ba? Minaliit ka, ganon. Minura ka kasi bobo ka. Inumin mo, lagyan mong ice para lumamig. Di ba? Napakatanga lang. Kumain kang balot. Haluan mo soft drinks para lumakas tuhod mo. Malay mo, yung lakas ng tuhod mo umakyat sa utak. Di ba? Mas matakot daw, delikado daw si Isko pag nanalo ng mayor ng Maynila sa 2025. Mas matakot ka kung si Erap ang mag-mayor. Kasi magtapon lang ng basura, sinisibot-sibot. At mas matakot ka kung sino man maging mayor dyan at hindi man si Isko ang manalo, good luck na lang. Diyos ko. Bakit? Rosalie Dumlao, kung taga Maynila ka, may tanong kita, ilan bang dumaang mayor sa Maynila? Nagawa ba nilang nagawa ni Isko? Hindi, di ba? Oh. Kaya huwag kang magsalita na delikado. Matakot kapag si Isko ang maging mayor. Mas matakot pa nga kami eh. 'Di ba? Sa'yo. Bakit? Kasi pag kamag-anak mo or lahi mo ang magiging mayor ng Maynila, abalag lugmok ang Maynila. Bakit? Bubo ka. Tanga pa. Para kang karne na alam mo yung patay na bininta pa. Butya. Ganun yun. Isip-isip ka. Rosalie Dumlao. Huwag ganun. Huwag ka magalit sa akin na pinagmumura kita. Ginising ko lang yung diwa mo na yung pagkabobo mo, pagkatanga mo, huwag mo ipamana sa anak mo yan. Alam mo kung bakit? Pag pinamana mo yan sa anak mo, walang future ang anak mo. Bakit? Ang nanay bobo, ang anak bobo, anong future mangyari? Bobo pa rin. Diba? Sipin mong mabuti, party ng Divisoria bininta. Tapos pag nanalo sa sunod, buong Divisoria na ibenta. Tanga ka ba? Ako ayaw ko makipagtalo sa mga bobo. Alam mo kung bakit naging bobo na rin ako. So yun lang reaction ko ha, hindi ko nahabaan. Mahirap mag-explain, walang bayad. Maubos lang yung laway ko, sayang yung ilaw, sayang yung aircon, sayang yung wifi. Tapos pinaliwanagan ko, bobo. Kasi kung nanood ka sa akin, Rosalie Dumlao, hindi ka naman makaintindi eh. Alam mo kung bakit? Kasi bobo ka. 'Di ba? Word of the day, bobo. Ayun lang. Hindi ko napahabaan. So delikado kapag si Isko ang manalong mayor ng Maynila. Bakit kaya? Alamin sa video na to. So yun lang. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. Sa mga matatalino. Yung mga bobo, mag-subscribe na rin kayo. Dagdag views. Diba? So, see you next vlog. God first. Thank you to joins
para sa mga bobo. Mga tulonggis dyan, tigil-tigil nyo na yan. Yan sabi ko sa inyo eh. Hindi na naging mayor si Yorme, dumami yung bobo at adik eh. Di ba? So yun lang, maraming salamat. Adios.